Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Today, we're talking about how Filipino traditions affect the roles of men and women in society. We are the Group 4, and our main goal is to understand how things like history, family, education, jobs, relationships, LGBTQ+ matters, and religion influence these roles in the Philippines. Throughout the discussion, let's remember that we're here to learn and respect the differences in Filipino culture while also supporting the idea that everyone should be treated equally. So let's start exploring how these traditions shape the way people see and live gender roles in the Philippines. The Philippines, located in Southeast Asia, is an archipelago over 7,000 islands known for its diverse culture, stunning landscapes, and vibrant tradition. Manila is the capital and Tagalog is one of the official languages. The country has a rich history shaped by influence from Spanish colonization, indigenous culture, and the unique blends of Asia and Western elements. The warm hospitality of Filipinos and the breathtaking beauty of a place like Palawan and Boracay make it a popular destination for tourists. Imagine, a land over 7,000 islands, each with its own unique charm, culture, and story. That's the Philippines. Let's start with the geography. The Philippines is a group of 7,000 islands in Southeast Asia. Filipino culture is diverse, influenced by Spanish colonization, native tradition, and the mix of Asian and Western elements. Example, the traditional Sinulog dance in Cebu reflects a beautiful blend of indigenous rituals and Spanish-influenced movements. The Philippines has a history as diverse as its island. Spanish colonization, Japanese occupation, and the fight for independence have left an indelible mark on this nation. Trivia: the Philippines is the only predominantly Christian country in Asia, a legacy over 300 years of Spanish rule. Our journey takes us to the capital city, Manila, a bustling metropolis that seamlessly blends moderately with historical charm. Did you know Manila was once called the Pearls of Orient during the Spanish colonial era? Tagalog, one of the official language, binds the diverse Filipino people. The Filipino is home to over 175 languages and dialects. However, the 8 major language often referred as the principal language are Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon, Waray, Bicol, Pampango, and Pangasinan. Tagalog serves as the basics of the national languages, Filipino. Pre-colonial gender roles. In pre-colonial Philippine society, both men and women contributed to the household and community economies. Women were involved in farming, weaving, and trading, while men also engaged in agriculture, hunting, and fishing. The economic roles were complementary and recognized for their respective contributions to society. Women in many early Filipino communities had considerable political influence, with some becoming village chiefs, known as datus in many regions, and holding position of power and respect. These women leaders participated in decision-making processes and played crucial roles in the governance of their communities. So, bago pa tayo masakop ng mga Espanyol noong 16th century, our society's gender roles were generally more egalitarian. When we say egalitarian, ibig sabihin noon pantay-pantay o patas-patas, which clearly shows that in pre-colonial Philippines, pinapahalagahan ang pantay na karapatan at responsibilidad ng lahat ng tao, regardless kung anong kasarian man yan. Women were involved in agriculture, weaving, and trade, while men engaged in hunting, fishing, and leadership. So, mapapansin natin na parehong may posisyon sa lipunan yung lalaki at babae. So, wala silang pinipiling kasarian para bigyan ng trabaho. So, lahat may posisyon. Yung strength ng mga Pinay ay nagmula in pre-colonial Philippine society where gender equality prevailed. May karapatan ang mga kababaihan sa mga ari-arian, may karapatan silang makilahok sa kalakalan, at maaari pa silang maging pinuno ng isang village in the absence of a male heir or kapag walang laking tagapagmana.
Noon, meron ring silang right to divorce kung gugustuhin nila. Isang example dito yung teleseryeng Amaya na pinapakita yung kasaysayan ng pre-colonial sa Pilipinas, lalo na sa aspeto ng gender equality. Dito sa palabas na to, si Amaya ang main character. Kung maaalala natin, si Marian Rivera yung gumanap bilang Amaya. Si Amaya ay isang babaeng mandirigma at leader siya sa kanyang community. Sa kwento, pinapakita dito ang kahalagahan ng mga babaylan. So, ang babaylan ay karaniwang babae sa traditional culture ng Philippines bago dumating ang mga Kastila. At pinapakita din dito yung other traditional roles of women in the society before the arrival of the Spaniards. Now, dito naman tayo sa era kung saan dumating na yung mga Spanish dito sa Pilipinas. So, how does the Spanish colonization influence the Philippines in terms of gender roles? When the Spanish arrived in the Philippines, they brought with them traditional European beliefs that valued men more than women, changing the Filipino society where men and women used to have equal roles. Women who once held significant positions and had considerable freedom were now expected to focus mainly on taking care of the home and children. Additionally, the introduction of Christianity by the Spaniard reinforced the idea that women should be modest and pure, further pushing them into a corner where they had to follow strict social rules set by a male-dominated society. This big shift deeply affected the balance between men and women, making the societies lean more towards valuing men's roles over women. Di ba nga sabi natin kanina na in traditional Filipino society, men and women used to have equal roles. Women held significant positions and had a good amount of freedom. Ngayon, aalamin naman natin how things changed when the Spanish arrived. So, paano ba naka-epekto yung mga Spanish sa kalakaran ng gender roles dito sa Pilipinas? Sa pagpunta nila dito sa Pilipinas, they brought with them yung traditional na beliefs ng mga European na men are more valued than women. So it changed the Filipino society where men and women used to have equal roles. Kung nung pre-colonial Philippines yung mga babae ay may karampatang positions at may good amount of freedom, noong dumating naman yung mga Spanish, women are expected to focus mainly on taking care of the home and children. So sa paggawa nilang sila ng gawaing bahay at pag-aalaga ng anak dapat nakikita. Dahil dito, nahihirapan na yung mga kababaihan na maging involved sa paggawa ng decisions outside their homes. American occupation. During the American occupation of the Philippines, new doors opened for education that everyone, including women, could walk through. This change allowed women to start working in jobs in areas that were previously hard to get into, slowly changing the old rules of who gets to do what in society. This time is seen as the start of modern thinking about men's and women's role in the Philippines. Even as American culture continued to influence Filipino ideas, bringing in thoughts about democracy and everyone being equal, the change wasn't simple. The traditional Filipino values still played a big role in how people lived. But now, there was a mix of new and old ideas about men and women's places in society. Sa pagpasok ng American occupation dito sa Pilipinas, mas maraming pinto ang nagbukas for education. Pati mga babae ay pwede na ulit mag-aral dahil din dito pwede nang magtrabaho ang mga babae at pwede na nilang gawin yung mga areas na hindi nila pwedeng gawin noong Spanish colonization era. It totally break down the barriers for everyone and it killed the stigma na dapat mga lalaki lang ang nag-aaral, nagtatrabaho at namumuno. Habang yung culture ng Amerika is influencing kung paano tayo mag-isip about democracy and equality, it didn't completely replace traditional Filipino values. Nananatili pa rin ang mga Pilipino sa traditional beliefs natin, creating a blend of old and new thoughts about the roles of men and women in society. Family structure and rules. The traditional Filipino family views the father as the main protector and provider, while the mother managed the home and care for the children. However,
rules have become more flexible due to increased education and employment opportunities, as well as the impact of overseas Filipino workers on the family dynamics. Despite those shifts, the core value of family importance remains strong in Filipino culture, adapting to modern challenges while maintaining its foundational unity. So dito, maaaring harapin ng mga kababaihan ng mga hamon sa posisyon sa pamumuno at pantay na sweldo. Dahil sa mga isyu sa balanse at trabaho ay kabilang sa mga salik na nag-aambag sa mga magkakaiba nito. Una ay ang akses sa edukasyon. Sa kasaysayan, ang mga babae nahaharap sa mga hadlang ng pag-akses sa edukasyon tulad ng mga kultural na pamantayan, kahirapan at diskriminasyon. Ang mga pagsisikap ay ginagawa upang matugunan ang mga hadlang na ito at matiyak na pantay ang pag-akses sa edukasyon para sa lahat ng kasarian. Ang pangalawa ay ang mga rate ng pagpapatala. Dito, bagamat bumuti ang mga rate ng pagpapatala para sa parehong kasarian, maaaring mayroon pa rin mga pagkakaiba sa ilang partikular na rehiyon o komunidad. Ang mga salik tulad ng maagang pag-asawa, child labor o socio-economic contracts ay maaaring makaapekto ng mas malaki sa edukasyon ng mga babae. Pangatlo ay ang educational attainment. Ang educational attainment ay ang gender gaps na tumutukoy sa mga pagkakaiba sa antas ng edukasyon na natatapos ng mga lalaki at babae. Sa ilang konteksto, ang mga babae maaaring magkaroon ng mas mataas na edukasyon kaysa sa mga lalaki, habang sa iba naman ay ang mga lalaki ang maaaring magkaroon ng isang kalamangan. Ang-apat ay ang balanse sa trabaho sa buhay. Ang pagbabalanse ng mga responsibilidad sa trabaho at pamilya ay kadalasang nahuhulog sa mga kababaihan na maaaring maapekto sa kanilang pag-unlad sa karera. Ang mga patakaran at inisyatiba na sumusuporta sa balanse sa trabaho tulad ng parental leave at flexible working arrangement ay mahalaga para sa pagtataguyod ng mga pagkakapantay-pantay ng kasarian sa trabaho. Napakahalaga na tugunan ang mga pagkakaibang ito at itaguyod ang mga pagkakapantay-pantay ng kasarian sa edukasyon at trabaho, habang pagsisikap ay dapat tumuon sa pag-alis ng mga stereotype ng kasarian, pagbibigay ng pantay na pagkakataon at paglikha ng eksklusibong kapaligiran na nagbibigay ng kapangyarihan sa mga individual ng lahat ng kasarian upang ituloy ang kanilang mga adhikain sa edukasyon at sa karera. Marriage and relationship. In traditional Filipino society, marriage and courtship involve community, participation and practices like harana, showcasing love and respect. However, attitudes toward marriage have evolved now, blending traditional custom with modern values that emphasize individual choices and relationships. Despite these changes, the significance of family and community in marriage remains strong, reflecting a combination of old and new cultural in the Philippines. In the Philippines, the LGBTQ+ community tradition within the context of gender society. Fluidity of gender roles. Traditional Filipino culture has historically recognized a spectrum of gender roles beyond the binary construct of male and female. Concepts such as a bakla, effeminate gay men, and tomboy masculine lesbian. Role of family and community. Filipinos' families and communities often play a central role in shaping individuals' understanding and acceptance of gender diversity. Historical perspective. The pre-colonial Philippines had indigenous society where gender fluidity was acknowledged and even revered. Babylonians, spiritual leaders, often embodying non-binary or gender-fluid identities. So, sa religion and gender roles, may mga tuntunin sa relihiyon at kasarian ay tumutukoy sa hanin ng mga paniniwala, pagpapahalaga at gawain sa loob ng mga tradisyong relihiyon na humuhubog sa mga tungkulin, inaasahan at nag-uugaling
itinalaga sa mga individual batay sa kanilang kasarian. May mga iba't ibang relihiyon ay may iba't ibang pananaw sa mga tungkulin ng kasarian. Habang ang pananaw na ito ay maaaring maka-impluwensya sa mga pamantayan sa lipunan, dynamics ng pamilya at ang pangkalahatang pagtrato sa individual sa loob ng mga relihiyosong komunidad. Mahalagang tandaan na ang mga interpretasyon at sa gawain sa loob ng isang relihiyon ay maaaring mag-iba. At hindi lahat ng individual sa loob ng isang relihiyosong komunidad ay maaaring sumunod o sumang-ayon sa mga tuntuning ito ng kasarian. Ang halimbawa nito ay ang tradisyonal na tungkulin sa kasarian. Maraming relihiyon ay may mga kasaysayang nagtalaga ng mga natatanging tungkulin at responsibilidad sa mga lalaki at babae. Ang mga tungkulin ito ay kadalasan nakabatay sa mga interpretasyon ng mga relihiyosong teksto at turo. Halimbawa nito, sa isang relihiyon ay ang mga lalaki ay maaaring asahan na maging tagapagkaloob at pinuno, habang ang mga babae maaaring asahan sa pagiging tagapag-alaga. Pangalawa ay ang pagkakapantay-pantay ng kasarian. Ang konsepto ng pagkakapantay-pantay ng kasarian ay nag-iiba-iba sa iba't ibang tradisyon ng relihiyon. Ang ilang relihiyon ay nagtataguyod para pantay sa karapatan at pagkakataon para sa mga kalalakihan at kababaihan, habang ang iba ay maaaring magsulong ng komplementaryong pananaw sa mga tungkulin ng kasarian. May mga kilalanin na ang mga interpretasyon ng mga tekstong panrelihiyon ay maaaring mag-iba at ilang mga individual at relihiyosong komunidad ay maaaring hamunin ang mga tradisyonal na pamantayan ng kasarian at itagoy ng higit sa pagkakapantay-pantay ng kasarian. Pangatlo ay ang pamumuno at pakikilahok ng kababaihan. Ang lawak kung saan maaaring lumahok ang mga kababaihan sa tungkulin sa pamumuno sa relihiyon ay nag-iiba sa iba't ibang relihiyon. Ang ilang mga tradisyon ng relihiyon ay tradisyonal na naghihigit sa kababaihan sa paghawak ng ilang mga posisyon ng otoridad, habang ang iba ay umayakap sa mga babaeng pinuno sa relihiyon. Sa nakalipas na mga taon, nagkaroon ng lumalabong kilusan sa iba't ibang komunidad ng relihiyon upang itaguyod ang pagkakabigay kapangyarihan at pamuno ng kababaihan. Apat ay ang pag-aasawa at pamilya. Ang relihiyon ay kadalasan gumaganap ng mga malaking papel sa paghubog ng mga paniniwala at gawain nag-uugnay sa kasal, pamilya at sexualidad. Ang mga turo ay relihiyon ay maaaring mag-akta ng partikular na tungkulin ng kasarian sa loob ng kasal at tukuyin ang mga responsibilidad ng mag-asawa. Bukod pa rito, maaaring magpartikular na turo ang ilang relihiyosong tradisyon sa kasarian at orientasyong sexual na maaaring ma-influensya sa mga saloobin ng mga LGBTQ na individual. Bagamat ang mga turo ng relihiyon ay maaaring bumulong sa mga pamantayan at inaasahan ng lipunan, mahalagang kilalanin ang mga individual sa loob ng mga relihiyosong komunidad ay maaaring magbigay kahulugan at magsagawa ng kanilang pamantayan sa iba't ibang paraan. Ang pag-unawa sa mga komplikado at pagkakaiba sa loob ng mga relihiyosong tradisyon ay susi sa pagpapaunlad ng dialogue at pagtataguyod. To end our discussion, let's now talk about the challenges and progress of the Philippines in terms of gender roles. Ilan sa mga challenges ay yung gender expectation na dapat yung mga babae, they are expected to take care of the house, while men are expected to earn money for the family. Violence against women and LGBTQ+ individuals is still a big problem in the Philippines. Isa pa ay yung limited job opportunities for women. Not enough women in politics is also one of the challenges. And lastly is unequal access to education. Pero now, mapapansin naman natin na may progress na when it comes to gender roles here in the Philippines. Isa dyan ay yung mga laws and rules. Yung government natin, gumawa na sila ng mga laws and rules to promote fairness between men and women. One example dyan is yung Magna Carta for Women. At ngayon, makikita na natin yung mga women sa mga trabaho na dati hindi nila ginagawa.
At ngayon, may pantay na napagtingin ang mga schools when it comes to men and women. And now, more people are speaking up for women.